Ayan, magandang hapon po mga kasanay. Bale, sa panahon po ng tag-ulan, naka-sideline po tayo ng tumanggap po tayo ng sideline ng mga cubicles dito sa ating mga kilalang mga lumang kakilala natin na dati na nating nagawaan. At nangailangan sila ng ating serbisyo. Gawa po tayo ng mga cubicles. Ayan po, marami po tayong gagawin sa mga pang-design po sa opisina, sa loob ng opisina. Ayan po. Bale, hindi ko na po napakita sa inyo yung yung pagbuo, pero basic naman po itong ginawa natin. Bale, hinulma natin yung yung haba ng lamesa mula dito punta diyan, dito po. Ayan. Corner sa corner po. Ayan. Sukatan po natin yung lamesa, tapos binigyan lang po natin ng 1 cm para hindi po gagasgas or sisikip dun sa sa lamesang pagkukulong. Yung ikukulang na lamesa, I mean, ito po. Ito naman po yung lapad nung lamesa. Ayan. Ito. Ayan po. Ayan. So, bali po, meron po itong acrylic board na ilalagay po sa ibabaw ng kung napapansin nyo po ito mga kasanay, itong puwang na yan, nagkakaroon po yun ng acrylic board. Ayan po mga kasanay, marami pa po tayong plywood. Ayan, mga buo pa po yan, marami pa tayong gagawing design sa sa opisina, sa loob ng opisina nila. Ayan, nakakatanggap tayo nito mga kasanay, gawa po ng ulan. At kaysa po wala tayong gagawin sa kabilang site, ay nasa kasalukuyang sa labas pa po ang trabaho ng kabila Yung ating pong isang ginagawa, okay lang po kasi kikisampi na po tayo at saka tiles. So panloob na po yung trabaho. Yun po muna mga kasanay, maibahagi ko sa inyo para sa araw na ito. At siguro po bukas idugtong po natin yung pagkakabit ng ating acrylic board at saka yung pagtatabas po, magbibigay po tayo ng konting kasanayan. Yun lamang po mga kasanay. Pansamantala po muna, paalam. Ayan, good afternoon po mga kasanay muli. Ito po yung nasabi ko sa inyo na na ipapakita ko po sa inyo kung paano maglagay ng acrylic board, tulad po nung naipangako ko sa inyo na idudugtong po natin sa ating video kahapon. Ayan po. Nakakabit na po yung isa. Ito po bali mga kasanay, yung ginawa natin kahapon na nakasukat sa 3mm na 3mm lang po ang ginamit natin na dito. 3mm lang ang ginamit natin na acrylic board. Ayan po. Ayan. Dito po naka-L-type na yung pangat dito. So ayan po. Sige, ipasok nyo kasanay. Tang makita ng ating mga kasanay. Yan. Yan. Yon. Ipasok natin yung pangilalim. Ayun. O, tingnan natin sa malayo mga kasanay. Ayan po siya. Ayan po yung yung pinakangharap ng cubicle. Pinakamalayong part po ay pinakamahabang part ng ating ginawang cubicle. Ayan po. So ngayon po, ang susukatan naman natin ito yung sa side niya po, yung left side ng ating cubicle. Ito po, ito. Ayan, at saka ito. Ayan po, susukatan nila mga kasanay. Yan. Sukatan nila. Actual para walang sablay. Ayan mga kasanay. Yan. Bali, nakatutok po yan doon sa kabila. Bali, nakatutok po yan dyan. Tapos, dito po, para hindi po makasigurado na na sisikip tayo, medyo bibigyan po natin ng puwang. Hindi po natin kukunin yung eksakto na sukat nitong gilid na to ng pangipit. Medyo papasok po tayo ng konti. Tapos paparehasin po ng sukat dito mga kasanay. Po ganyan. Dito, yan. Ayan po. At sa ngayon naman po ay tatabasin natin. Ang ginamit ko mga kasanay na dito, pangkat ay yung jigsaw. Pero kailangan mga kasanay, yung maliliit lang ang talim. Ayan. Kasi ang acrylic board po ay babasagin. Malutong na po yan. Ayan.
Ganun lang naman po mag-cut yan. Susundan lang po yung buhok. Ayan, ilamusan mo kasanay ng katam para yung mga medyo mga talim-talim at pwede maging cause ng pagsikip ay ano. Ayan. Ayan, sige, kabit nyo na mga kasanay. Pasok nyo sa ating ano, may nakaabang na pang ipit. Ayan. Yun. Sakto-sakto lang. Okay. Ngayon naman mga kasanay, yung pangitaas, sasaktuin lang po natin doon sa may plywood na yon. Sa plywood ka kumuha kasanay. Yan. Kahit bumaba ka pa ng konti para hindi matukod doon sa ating iipitan. Yan. Yan ang technique dyan para hindi nag-uulit ng trabaho. Mas mababa ka ng konting-konti lang. Yan. So, tatanggalin ulit mga kasanay yan para guhitan. Ayan. After nyong maguhitan mga kasanay, siyempre ikakat po ulit ng ating mga kasanay sa pamagitan pa rin po ng jigsaw. Ayan mga kasanay, tapos na nilang patuloy ulit. Dating gawin kasanay, ilamusan ng katam para hindi tayo sumasablay doon sa ating baka may konting problema sa pagka-cut nya, hindi maging problema doon sa pag-ipit. Ayan, lagyan mo ng code mga kasanay para hindi magkapalit-palit. Lagyan mo ng 4, number 4. Yan, okay, 4. Tapos lagyan mo yung bandang taas ng up para alam natin kung paano. Tapos left. Right yan, right. Left yan. Left. Yan. Okay, may code na tayo mga kasanay. Hindi na tayo maliligaw dyan. So yung kabila ulit mga kasanay, yung natitira pang hindi nasusukatan ay yung kapares niya. Ayan. Ganon din pong proseso yan mga kasanay. Itututok dun sa kabila, isasakto. Tapos yung kabilang side naman dito, yan, susukatan ng may konting paluwag. Konting-konti lang po kasi hindi na, basta wag lang pong lalabas dun sa lalabas dun sa kabila. Kasi baka po pagka sobrang luwag naman pag isinaksak ay lumabas sa kabilang side, matatanggal po siya mga kasanay. Guhitan mo yung sa inaktwal, sukatin mo. Tapos dalhin mo dyan sa kabila kasanay. 0-0 mo yung sukat niya para iskulado tayo. Ito na yung pang right side na kasanay. Okay. Pasok na ba? Sabay lang. Kami lang ang una. Okay na? Baka may kalso kasanay. Siguro din yung nakapasok tayo. O sige. Ayun. Pasok na lahat. O kalawit kanan. So tanggalin mo na yung sobra. Kasi kaya yung mga kasanay may sobra kasi inaktwal natin. Yan. Ang ginawa natin mga kasanay dyan ay hindi natin sinakto yung pyesa. Nagpakulang talaga tayo ng konti sa sukat para sigurado tayo na makakapag-actual na pagsukat tayo. Puputulin na natin yung sa right side mga kasanay.
Ayun, hinilamusan na ng ano, ating kasanay. So, kakabit na natin yan mga kasanay, ano, yung right side niya. Ayun. So, bali yan na po mga kasanay ang kabuuan niya. Ayan po, right side. Ito. Ayan po. Hindi po siya lamig sa mga kasanay. Cubicle lang po siya. Ito yung left side niya. Ito po yung harap, yung mahaba. Bali, ipapaloob lang po dito sa part na to yung ano, yung ating mga lamesa doon sa kanilang opisina. Bali, kung mapapansin nyo mga kasanay, kulay brown. Ano po siya? Hindi lang po muna natin tinanggal yung papel. Para yung sa pag nag-varnish po tayo, hindi na po tayo kailangan pa maglagay-lagay pa ng mga dyaryo na protection para hindi ma-spray yung ano, ma-spray ng varnish at yung pangkulay yung ating ano, yung ating acrylic board. So, ganito po ang itsura niya mga kasanay pag natanggalan ng papel. Yan. Pakita natin sa ating mga kasanay kung gaano kalinaw yan. Malinaw po yan, nakakulay brown lang po kasi para lang protection dun sa ano. Ayan. Yung kabila pa mga kasanay. Ipakita natin kung gaano kalinaw yung acrylic board na ating sinasabi. Ayan po mga kasanay, natanggalan na ng, ano, ng balot. Ayan. Tingnan nyo mga kasanay kung gaano kalinaw. Kita yung kamay ng ating kasanay sa kabila. Ayan po. Ayan. 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 Wala pong ano. Parang salamin din lang po. Ayan lang po muna mga kasanay ang may babahagi ko sa inyo para sa ating sa araw na ito, para dun sa ating ano na ginawa dito sa opisina ng ano ng ating mga dating kliyente. So ayan po, medyo marami po yan mga kasanay. Pero pare-pares naman po yan. Bali isang sukat lang po. So yan lang po muna mga kasanay ang ating ano, ang ating ibabahagi sa inyo ngayon. At sana po kung bago lang po kayo dito sa ating channel mga kasanay ay kumari po ay ma-subscribe naman nyo po ang ating munting channel at kung magkagayon man po ay pakipindot na rin po ng ating notification bell para sa ating mga ina-upload na video ay ma-notify po kayo at mapanood nyo po ang ating pagsasanay sa ano sa mga gawaing construction po. Kung interesado po kayo mga kasanay, paki-like na rin po at paki-share ng ating video. Yun lamang po mga kasanay, pansamantala po. Magandang araw. Paalam.